1 taon na. Sa wakas aalis na ako sa maingat na dinisenyong kulungan na ito. Bukang liwayway, dumating na ang 1 taon na palugit, malaya ka na sa wakas, sa loob ng 1 taon. Araw-araw kitang iniisip. Siya ang babaeng minahal ko ng labis, hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao, at siya rin, ang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng alaala ko. Kitang-kita ko kung paano ako dinala sa mental hospital. Tagumpay na. Gamot sa pagkalimot, matagumpay na nating nagawa. Tianming. Tianming, ang galing mo talaga. Alam mo ba, ang Black Gold Technology ay pumayag ng mag-invest sa atin. Sa oras na iyon, tayo ay, ang gamot na ito para sa amnesia, ay tiyak na makakapagdulot ng bagong alon sa buong mundo ng nanaliksik. Ang halaga nito ay hindi matutumbasan, sinusukat ng pera, yaw-yaw. Sa oras na iyon, ilalagay ko ang pangalan mo sa listahan ng mga tagalikha. Gusto kong ikaw at ako magkasama tayo, tanggapin ang palakpakan ng buong mundo. Yaw-yaw. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako ini-injectionan ng gamot para makalimot? Tianming. Tianming, pasensya na. 1 buwan na ang nakalipas, ang aksidenteng iyon sa sasakyan, iniligtas ako ni Yanting. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Kailanman, hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Sabi ng doktor, 1 taon na lang ang natitira sa kanya. Kaya, pumayag ako na maging girlfriend niya sa loob ng 1 taon. Samahan siya sa huling taon ng kanyang buhay. Kaya, 1 buwan na ang nakalipas nang sabihin mo sa akin na gumawa. Para sa kanya ba ang lahat ng ito? Tianming. Huwag mo akong sisihin. Ang gamot na ito para sa pagkawala ng alaala, ang epekto nito ay tumatagal lamang ng 1 taon. Kapag bumalik na ang alaala mo pagkatapos ng 1 taon, si Yanting ay pumanaw na rin. Makakalimutan mo, ang taon na nawala ang alaala mo, lahat ng nangyari. Tayo ay magiging parang walang nangyari. Magiging masaya tulad ng dati. Kuya Tianming, ginawa ito ni Yao Yao para sa'yo. Natakot siya na kapag nakita mo kaming magkasama, masasaktan ka. Kaya't binigyan ka ng gamot na pampawala ng alaala. Kung may sisisihin ka, ako na lang ang sisihin mo. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Yao Yao para sa'yo. Pagkatapos ng 1 taon, ibabalik ko si Yao Yao sa'yo ng buo. Liwanag ng umaga. Huwag mong sisihin si Yanting. Inilagay ka niya sa ospital ng pangkaisipan, para rin ito sa kabutihan mo. Noong una, nag-aalala kami sa gamot na pampawala ng alaala. Baka magdulot ito ng problema. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, nandyan ang mga doktor sa ospital ng pangkaisipan, para magamot ka agad. Para sa ikabubuti ko ba ito? Ngayon ang anibersaryo ng pagka-expire ng gamot sa amnesia. Bakit si Tianming? Parang estranghero sa akin. Pwede bang? Miss Lu,
May problema. Ang unang batch ng gamot na ginawa namin para sa pagkawala ng alaala ay nagkaroon ng problema. Ayon sa pagsusuri, ang alaala ng lahat ng tinurukan ay babalik lamang pagkatapos ng 3 araw. Huwag kang mag-alala, Tianming. Ang unang batch ng gamot ay nagkaroon ng problema. 3 araw pa. Bago bumalik ang alaala mo. Halika, uwi na tayo. Ano? Pupunta na ako agad sa ospital. Nasaktan sina Tianming at Yanting. Kailangan kong mauna sa ospital. Umuwi ka muna at hintayin mo ako. Matagal nang bumalik ang alaala ko. Sa susunod na 3 araw. Ito ang 3 araw na ibinigay ko sa'yo. Magandang araw, Ginoong Ye. Binabati kita sa paglabas ng ospital, Ginoong Ye. Ginoong Ye, buti na lang ang unang batch ng gamot sa pagkawala ng alaala, ay hindi pa ganap ang bisa. Ang oras ng pagbabalik ng alaala, ay 3 araw na mas maaga kaysa sa inaasahang 1 taon, at maaari pang mapanatili ang mga alaala ng nakaraang taon. Buti na lang at naibalik ang alaala ng 3 araw ng mas maaga. Kung hindi, habang buhay na akong, hindi makakatakas sa kulungang ito. Ye Tianming, ang tapang mo, ha? Nang ahas kang tumakas mula sa mental hospital. Ayon, kung hindi mo lilinisin ang lugar na ito, na parang kasing linis ng salamin. Mananatili kang nakaluhod. Huwag kang mag-isip na bumangon. Ting, HMPH. Ako si Ye Tianming. Handa akong sumali sa 3 taong proyekto ng pananaliksik para iligtas ako mula sa ospital ng mental sa Jiangcheng. Huwag mag-reply. Ano ang balak ninyo? Narinig ko na 3 araw na lang. At makakalabas ka na. Sayang naman. Wala ka na. Para sa aming 3. Ang daming nawala na kasiyahan. Haba rin ang damit niya. Kunan ng mga larawan bilang ebidensya. Para paglabas niya sa ospital, hindi siya makapagsalita ng kung ano-ano. Bitawan mo ako. Ginoong Ye, sa wakas natagpuan ko na kayo. Sino ka? Ako si Wenwan ng Black Gold Technology. Nasa ibang bansa ang tatay ko. Kaya tatanggap lang namin ng mensahe niyong humihingi ng tulong. Kaya agad niya akong pinadala para iligtas kayo. Ginoong Ye, aalisin ko na kayo dito ngayon. Kapag gumaling ka na, maaari kang magpatuloy sa pananaliksik, Miss Wen. Ang ipinangako ko sa iyong ama ay tiyak na hindi ko sisirain, ngunit hindi ako makakaalis ngayon. Miss Wen, pwede ba akong humiling sa iyo ng isang bagay? Ginoong Ye, mangyaring mag-utos. Gusto ko sanang ipahayag ninyo sa publiko na ang gamot sa pagkawala ng alaala ay may side effect na bumabalik ang alaala matapos ang 3 araw. Kailangan ko ang 3 araw na ito para ayusin ang ilang bagay. Tama nga pala, pinapaimbestigahan kita tungkol sa aksidente ni Luyaw 1 taon na ang nakalipas. Ano na ang resulta? May lead na kami. Ang mga tauhan ay nangangalap na ng ebidensya. Ginoong Ye, ito ang ipinangako ninyo sa aking ama. Para sa 3 taon, isolated na aklat ng siyentipikong pananaliksik. Lubos na nirerespeto ng aking ama ang inyong opinyon. Hindi niya kayo sisisihin dahil sa inyong pagtanggi. Umaasa lang siya na muling pag-iisipan ni Ginoong Ye. Kailan magsisimula ang proyekto ng pananaliksik? Sa loob ng 3 araw. Ang galing naman. 3 araw din. Ginoo Ye, talaga bang hindi mo kailangang tanungin ang opinyon ni Binibining Lu bago magpas siya? Pagkatapos ng 3 araw, sa mundong ito, wala nang Ye Tianming na tao. 3 taon na akong hindi nakabalik. Hindi ko alam kung may lugar pa ako sa bahay na ito, para sa akin. Paumanhin, mali ang password na inilagay ninyo. 3 taon na akong hindi umuwi. Pati password pinalitan na.
Yaw yaw, ang password sa lock ng pinto ay ang araw ng unang pagkikita natin. Ganito, ikaw at ako. Hinding-hindi makakalimutan ang password ng pinto. Sige, napagkasunduan natin. Simula ngayon, walang sino man ang pwedeng magpalit ng password ng pinto. Kung hindi, mag-iisa habang buhay. Okay. Ginoong Ye. Bakit po kayo nakatayo sa labas ng pinto at hindi pumapasok? Pinalitan ang password. Hindi ako makapasok. Malilimutin si Ginoong Zhao. Kakapalit lang ni Binibining Lu ng password ng pinto. Ginoong Ye, pumasok po kayo. Talaga bang makakalimutin lang? Yanting, ikaw. Yaw yaw. 3 araw na lang at mag-i-inject na ako ng anlisan na gamot. Sobrang takot akong mawala ka, kaya hindi ko mapigilan. Yanting. Buhay ko'y iniligtas mo. Ang utang na loob na ito ay hinding-hindi ko makakalimutan, kahit na dumating ang araw na wala ka na. Hinding-hindi kita malilimutan. Yaw yaw. Dahil sa iyo, magta-30 taong gulang na ako. Pwede mo ba akong halikan? Ko, ang 1 taon na magkasama tayo, ay para lamang masakliyan ang utang na loob. Ang mahal mo pa rin sa puso mo ay si Kuya Tianming. Kasalanan ko na inagaw kita, sa kanya ang lugar na iyon. Tutal malapit na rin akong mag-30. Hayaan mo na akong umalis, tahimik na maghintay ng kamatayan mag-isa. Pangako ko sa'yo. Miss Lu. Bumalik na si Mr. Ye. Tianming, saan ka nagpunta ng ganito ka-late? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala ka ba sa akin? Baka sa puso mo. Mas mahalaga ang trabaho ko, kaysa sa kaunting pinsala ni Zhao Yanting. Huwag kang magkamali, Tianming. Kanina lang ay tinutulungan ko si Yanting, balutin ang sugat. Wala akong pakialam. Kuya Tianming, sa wakas bumalik ka na. Sa buong taon na ito, iniisip ka namin ni Yaw Yaw araw-araw. Kilala ba kita? Nagkukunwari si Kuya Tianming na hindi ako kilala. Siguradong may sama ng loob. Inagaw ko si Yaw Yaw mula sa'yo. Kasalanan ko ito. Hindi na sana ako nagpakita sa buhay ninyo. Bumalik na rin si Kuya Tianming. Ako. Aalis na ako. Yanting. Huwag kang mag-alala. Si Tianming. Ang gamot na ininject sa kanya para sa amnesia, hindi pa perpekto. May 3 araw pa siya, bago bumalik ang kanyang alaala. Hindi siya nagkukunwaring hindi ka kilala. Talagang nag-aalala ako. Paano ko tuluyang mapapaalis si Ye Tianming? Hindi ko inakala na ang langit ay bibigyan pa ako ng 3 araw. Yaw yaw. Kahit 3 araw pa ang kailangan ni Kuya Tianming, bago niya maibalik ang kanyang alaala, bumalik na si Kuya Tianming. Dapat ko na ring ibigay ang aking lugar, naialis ko na. Mamaya sa storage room ako matutulog. Yanting, anong nangyari sa'yo? Nadulas ako ng konti, ang sakit ng paa ko, tayo ka na. Yaw yaw, huwag kang mag-alala. Ako lang, maaari ka ring pumunta sa storage room. Matagal ka nang hindi nakikita ni Kuya Tianming. Hindi ko na kayo istorbohin sa inyong pag-uusap. Yung aksidente ni Yanting 3 taon na ang nakalipas. Para iligtas ako, nagkaroon ka ng problema sa bukong-bukong. Paano ko naman matitiis na ikaw lang ang matutulog sa storage room? Natisod si Tianming Yanting. Pahihintulutan ko siyang matulog sa master bedroom ngayong gabi, para maalagan ko siya. Pasensya ka na at sa storage room ka muna matutulog. Array 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 array. Simula nang tumira si Ginoong Zhao dito. Miss Lu, para maiwasan ang anumang gulo kay Ginoong Zhao, post-traumatic stress disorder, kaya't inilagay ko na ang mga litrato sa isang tabi. Walang problema.
Wala naman akong alaala ng nakaraan. Anong nangyari? Bakit may ganito sa bahay? Iyakan ng sanggol. Ay! Anak ni na MS. Lou at Mr. Zhao. Ito ba ang anak ni Luyaw? Yaw. 3 taon na tayong kasal. Lagi akong pinipilit ng nanay ko. Gusto niyang magkaanak. Ako naman. Gusto ko rin ng isa. Kaya. Tianming. Ang gamot sa pagkawala ng alaala, hindi pa rin matagumpay na nalikha. Mas mabuti pang unahin ang karera. Gusto ko pang maghintay tungkol sa usapin ng anak. Akala ko pala, ayaw lang niyang magkaanak para sa akin. Kuya Tianming. Iniisip ko na maingat kong ipakilala ang anak namin ni Yaoyao sa'yo. Hindi ko akalaing alam mo na pala. Tingnan mo. Kamukhang kamukha ni Yaoyao. Ako at si Yaoyao, napag-usapan na namin. Sa oras na iyon, gagawin naming ninong si Kuya Tianming. Hindi ko naman siya kilala. Bakit ko gagawin ito, ninong ng bata, Kuya Tianming? Hindi mo ba? Naibabalik pa ang alaala mo. Sinabi sa akin ni Luyaw. Napakaswerte mo nga. Na nakalabas ka ng buo. Mula sa mental hospital, anong ibig mong sabihin? Alam mo ba, lihim sa mental hospital. Kuya Tianming, pwedeng magkamali sa pagkain, pero hindi sa sinasabi. Huwag mo akong pagbintangan. Pero, gusto kong kusang loob kang umalis, at tuluyan kang mawala sa mundo ni Luyaw. Huwag mong kalimutan, ako ang legal niyang asawa, di ba? Sa bahay na ito, ikaw ay isang tagalabas na, noong nakaraan, pinili ka ni Yaoyao, dahil ikaw lang ang pamalit ko. Ngayon, bumalik na ako, kasama si Yaoyao, at may bunga na ang aming pagmamahalan. Umaasa akong magkakaroon ka ng hiya, at kusang aalis. Hindi ka ba natatakot na? Sabihin ko lahat ng ito kay Luyaw. Sa tingin mo ba si Yaoyao ngayon, ay naniniwala sa akin, o naniniwala sa iyo na kagagaling lang, mula sa mental hospital? Binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil hindi mo pinahalagahan. Huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Kuya Tianming. Alam ko na hindi mo ako gusto. Pero hindi mo dapat ibuhos ang galit mo sa bata. Wala siyang kasalanan. Ye Tianming. Alam ko na nasasaktan ka. Pero kahit ano paman, hindi mo dapat saktan ang bata. Parang isang lalaki. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Hindi ako lalaki. Paano ko hahayaang ang sarili kong asawa ay agawin ng ibang lalaki? Paano ko hahayaang ang sarili kong babae ay magkaanak sa ibang lalaki? Ganito ba ang tawag sa pagiging lalaki? Si Yanting ang nag-iisang anak ng pamilya nila. Ginawa niya iyon para iligtas ako. Kaya siya nagkaroon ng malubhang sakit. Hindi siya nagpakasal. Wala rin siyang anak. Iiwanan ko siya ng tagapagmana. Bakit? May problema ba? Saka na. Ang batang iyon ay isang test tube baby, hindi tulad ng iniisip mo. Pwede ba, maging parang tunay na lalaki ka naman? Magpakita ka ng kaunting responsibilidad. Ano ba talaga ang dapat gawin, para masabing may responsibilidad ang isang lalaki? Yaw, huwag ka na, magalit kay Kuya Tianming. Narinig ko na kapag ang tao ay nasa mental hospital, ng matagal na panahon, maaari silang maapektuhan ng masamang ugali ng ibang pasyente. Kuya Tianming, siguradong naimpluwensyahan ng masamang ugali, kaya ganito. Pero ang bata ay walang kasalanan. Nag-aalala ako kay Kuya Tianming. Baka magkaroon ulit ng problema sa pag-iisip at saktan ulit ang bata. Magiging malaking problema iyon. Noong panahong iyon, nag-aalala ako tungkol sa gamot na pampawala ng alaala, na maaaring makasira sa iyong mga ugat.
Kaya dinala kita sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, ay agad kang magagamot. Pero hindi ko talaga inakala na sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip, nahawa ka na sa masamang ugali na ito. Mga tao. Hulihin siya. Anong ginagawa mo? Dalhin sa basement. Bitawan mo ako. Bitawan. Ano ang balak nyo? Sabi ni Yanting na ang ganitong paraan ay makakatulong sa'yo na kontrolin ang pagiging mainitan ng ulo. Sa huli, umalis ka na sa ospital ng mga baliw. Malapit ka nang pumasok sa normal na lipunan. Ginagawa ko ito para matulungan kang makontrol ang emosyon mo. Kuya Tianming, huwag mo kaming sisihin ni Yao Yao. Ginagawa namin ay para sa ikabubuti mo. Sa mental hospital, nag-iwan ito ng matinding epekto sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag. Tianming, magtiis ka ng isang gabi. Bukas, mas gaganda ang pakiramdam mo. Parang normal na tao na ulit. Kuya Tianming, ang proseso ng gamutan ay tiyak na masakit pero ang sakit ay panandalian lang. Naniniwala ako, mabilis kang gagaling. Yao Yao, labas na tayo. Huwag nating istorbohin si Kuya Tianming sa paggaling niya. Ayoko. Ang bahay na ito ay wala ng lugar para sa akin. At si Tian. Panahon na para umalis. Tianming, sa wakas nagising ka na. Natakot mo ako. Buti na lang at si Yanting ay agad na napansin na nawalan ka ng malay at dinala ka sa ospital. Salamat. Walang anuman. Dapat ko itong gawin. Kuya Tianming, huwag mo sanang sisihin kami ni Yao Yao sa pag-lock sa'yo sa basement. Ginawa namin ito para sa ikabubuti mo. Gusto naming gumaling ang sakit mo. Kung galit ka sa amin, ako na ang bahala. Huwag na huwag magalit kay Yao Yao. Walang problema. Yao Yao, tingnan mo, si Kuya Tianming ay mapagbigay. Sabi ko na, hindi siya magagalit, di ba? Kuya Tianming, ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Ano ito? Ako at si Yao Yao, malapit na kaming magpakasal. Ito ay espesyal na inihanda para kay Kuya Tianming, isang imbitasyon. Bukas na ang kasal. Na-inject na ang 3 gamot para sa euthanasia. Ang huling hiling niya ay magpakasal kami. Masyadong nagmamadali ang oras. Hindi ko na nagawang humingi ng pahintulot mo at nagdesisyon na lang ako. Bukas na ba ang kasal? Sakto, 3 araw na. Ang galing naman. Walang problema. Wala rin naman akong alaala ng nakaraan. Bahala ka na kung ano ang gusto mo. Ang kasal ni Tianming ay peke lang. Huwag kang mag-alala. Bukas na ang 3 araw. Kapag bumalik na ang iyong alaala, ang nakalipas na taon, at lahat ng alaala ng 3 araw na ito, ay mawawala. Sa oras na iyon, tayo ay magiging, muli tulad ng dati, magmamahalan. Kuya Tianming, gawin mo na ang kabutihan hanggang dulo. Pirmahan mo na rin itong kasunduan. Tianming, ang kasunduang ito ng diborsyo, peke rin ito. Lahat ito ay para lang, matupad ang huling hiling ni Yanting, para magmukhang. Mas totoo ang kasal na ito, pagkatapos ng lahat ng ito, agad akong magpapakasal ulit sa'yo. Kung tama ang pagkakatanda ko. Kahit pirmahan ko na ngayon, ang kasunduang ito ng diborsyo, kailangan pa ring maghintay ng 30 araw, para magkabisa. Hindi na kailangan, Kuya Tianming, ikaw at si Yao Yao ay, hiwalay na ng 1 taon, kailangan mo lang pirmahan ito, kasunduan sa diborsyo. At maaari na kayong magdiborsyo agad. Sakto, hiwalay na ng 1 taon. Sakto, ito rin ang panahon na nakakulong ako sa mental hospital.
Yaw yaw, sabi ko na nga ba, siguradong hindi tatanggihan ni Tianming. May utang si Tianming sa'yo. Kapag bumalik ang alaala mo, tiyak na babawi ako sa'yo ng doble, ang kabayaran mo. Hindi ko na kailangan. Kuya Tianming, pupunta kami ni Yaw Yaw, para subukan ang mga damit pang kasal. Sumama ka sa amin. Gusto kitang imbitahin, na maging abay namin. Para maging saksi, ang kaligayahan namin ni Yaw Yaw. Tianming, hindi pa gumagaling ang katawan mo, huwag na lang kaya, walang problema. Sa ganitong mahalagang sandali. Paano ko hindi masasaksihan ito ng personal? Miss Lu, Mr. Zhao, sa wakas ay dumating na kayo, para sa inyong dalawa, ang gown at suit ay handa na. Maraming salamat, sino po siya? Siya ang aking. Ito ang best man. Sumama siya para tulungan tayong mag-fit ng mga damit. Yaw yaw. Bakit hindi ikaw ang unang mag-fit ng wedding gown? Mag-uusap lang kami ni Tianming sandali, sige. Pakisuyo na lang, damayan mo si Tianming. 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 Ngayon, dapat malinaw na sayo, kung sino ang mas mahalaga sa puso ni Yaw Yaw. Mas mabigat, binigyan kita ng pagkakataong umalis ng kusa, pero pinili mo pa ring ipahiya ang sarili mo. Hindi ka ba natatakot na maibalik ko ang aking alaala? Babalik siya sa akin. Nakipagkasunduan ka na, sa kasunduan ng diborsyo. Bukas, pagkatapos naming magparehistro ni Yaw Yaw, at matapos ang kasal, siya na ang magiging opisyal kong asawa. Kahit bumalik ang alaala mo. Marami akong paraan, panatilihin si Lu Yaw sa tabi ko. At tungkol naman sa'yo, Tianming, ikaw ay isa lamang, aso na itinaboy palabas ng bahay. Ang bagong kasal ay napakaganda talaga. Yaw Yaw, napakaganda mo talaga. Ang makapag-asawa sa'yo sa buhay na ito, ay ang pinakamalaking swerte ko. Ang pagiging asawa mo, Tianming, ay ang pinakamalaking swerte sa buhay ko, Lu Yaw. Ako, Lu Yaw, bukod sa'yo, Tianming, hindi ako magpapakasal sa ibang lalaki. Dahil hindi ka pa sumusuko, ngayon, sisiguraduhin kong tuluyan kang susuko. Yaw Yaw. Mahal kita. Pwede ba kitang pakasalan? Napakaromantiko ni Ginoong Zhao. Halos mapaiyak na ako sa tuwa. Ang pagmamahal ni Ginoong Zhao kay Binibining Lu ay saksihan ng langit at lupa. Binibining Lu, pumayag ka na kay Ginoong Zhao. Magpakasal ka sa kanya, magpakasal ka sa kanya. Yaw Yaw. Ito ang huling hiling ko bago ako mawala. Ang daming empleyado ang nakatingin. Ayaw mo rin naman akong mapahiya, di ba? Sige. Pumapayag ako, ang galing. Nahanap na ang ebidensya ng aksidente sa sasakyan. Ibinabalik na ito sa Haicheng. Panahon na para umalis. Tianming, oy, Yaw Yaw. Pwede mo ba akong tulungan? Alin sa mga damit ang mas bagay sa akin? Sige, titingnan ko para sa'yo. Ginoong Ye. Ang ebidensya ng aksidente ay naipadala na sa Haicheng. Alam ko na. Kumusta na ang progreso? Ang research team ay aalis bukas ng umaga, alas 10. Hindi ko alam, Ginoong Ye, ano ang plano mo sa oras? Huwag mag-alala, aalis ako ng nasa oras. Tianming, saan ka pupunta? Iniisip ko, kapag bumalik ang alaala ko, bibisitahin ko ang puntod ng mga magulang ko. Tianming, tungkol sa nangyari sa bridal shop kanina, sana huwag mo itong isipin ng mabigat. Si Yanting bukas ng gabi ay magpapa-inject ng euthanasia, kaya gusto niyang tuparin ko ang huli niyang kahilingan. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagligtas sa akin. Walang problema, hindi ko naman ito iniisip ng mabigat. Mabuti naman. Pagkatapos ng bukas, ako,
Si Lu Yao ay magpakailanman, magiging sa iyo lamang, Ye Tianming. Tianming, bukas sa kasal. Kami ni Yanting. May hihilingin pa sana sa iyo. Ito ay noong panahon na inalok ko si Lu Yao ng singsing para sa kasal. Si Yanting ay walang naihandang singsing, kaya umaasa siyang makahiram ng singsing na ginamit mo nang inalok mo ako ng kasal. May isa pa siyang pinakamalaking kahilingan na sana sa kasal bukas. Pwede kang maging espesyal na bisita at personal na mag-abot ng singsing sa amin. Yao Yao, nasaan ang aking salawal? Saan mo ito inilagay? Yanting, sandali lang. Tianming, sana makasama kita sa pagtupad ng huling hiling ni Yanting. Isang araw na lang. Tapos na ang lahat ng ito. Buti na lang hindi ako nahuli. Sakto ang dating ko. Ginoo Ye, ito ang katotohanan tungkol sa aksidente ni Ginang Lo 1 taon na ang nakalipas. Sundin ang plano. Huwag mag-alala, Ginoo Ye, Ginoong Ye. Talaga bang balak nyo kalimutan si MS? Lu. Pumunta ka sa kasal. Ibigay mo ito kay Lu Yao. Huwag kang mag-alala, Ginoong Ye. Mga kababaihan at kalalakihan, maligayang pagdating sa mga bisita, sa kabila ng abalang schedule, para dumalo sa kasal ni na Ginoong Zhao Yanting, at Ginang Lu Yao. Ngayon, magbigay tayo ng masigabong palakpakan para sa pagdating ng bagong kasal. Si Zhao Yanting ay talagang kahanga-hanga. Mas mabuti siya kaysa sa walang kwentang si Ye Tianming. Ngayon, palakpakan natin ng mas mainit na palakpakan para sa ating bagong kasal na babaeng ikakasal. Ang ganda talaga ni Lu Yao ngayon. Karapat dapat siyang maging campus queen natin, kahit na peke lang ang kasalang ito. Pero si Lu Yao at Zhao Yanting ay sobrang bagay talaga. Talagang bagay na bagay sila. Si Lu Yao, ang mahal niya talaga ay si Zhao Yanting. Noong nag-aral sa ibang bansa si Zhao Yanting, doon nakahanap ng pagkakataon si Ye Tianming. Sa totoo lang, siya lang ang kapalit ni Zhao Yanting. Alam naman ng lahat, ang kasal na ito ngayon, may espesyal na kahulugan, nakakaantig. At sa araw na ito, sina G, Zhao Yanting at Bibi Lu Yao ay mag-aanyaya rin ng isang napakahalagang tao sa kanilang buhay upang ibigay sa kanila ang mga singsing sa kasal at saksihan ng kanilang kasal. Tawagin natin si Ginoong Ye Tianming. Sino ang babaeng ito? Hindi ba si Ye Tianming ang sinabi? Mukhang hindi naglakas loob si Ye Tianming na pumunta. Nagbayad lang siya ng tao para magdala ng singsing. Sino ka ba? Nasaan si Ye Tianming? Hindi mahalaga kung sino ako. Nandito ako para kay Ginoong Ye, para maghatid ng mga bagay. Tingnan mo ang diamante. May bitak ito. Naalala ko ito si Ye Tianming. Noong nag-propose siya kay Lu Yao, ginamit niya ang singsing na ito. Ang diamante ay magpakailanman. Ngayon basag na ang diamante. Ibig bang sabihin pati ang relasyon nila ay ganito rin nasira? Nasaan si Ye Tianming? Nasaan siya? Bakit hindi siya mismo ang pumunta? Hindi na makakapunta si Ginoong Ye. Anong ibig mong sabihin? Ano ang nangyari kay Tianming? Si Ginoong Ye ay tuluyan nang umalis sa iyong mundo. Ano ang sinabi mo? Yao Yao. Posible, mahal na mahal ako ni Tianming. Paano niya ako iiwan? Yao Yao. Huwag mong masyadong isipin, hindi gagawin ni Tianming ang umalis ng walang palem. Siguradong may nangyari na dahilan kung bakit hindi siya nakapunta. Oo, tiyak na ganito nga. Tatawagan ko na si Tianming ngayon. Pasensya na. Ang tinatawagan mong numero, panandali ang hindi makontak. Hindi makontak ang telepono ni Tianming. Bakit ganito? Si Tianming ay hindi kailanman, hindi sumasagot sa aking tawag. Saan mo itinago si Tianming, Miss Lu?
Malinaw ko nang sinabi. Ginoong Ye, iniwan na niya ang mundong kasama ka. Imposible. Malapit nang maibalik ang alaala ni Tianming. Tayo ay malapit na makabalik sa 1 taon na ang nakalipas. Masayang buhay. Paano niya ako iiwan? Ikaw. Ikaw ang nagtatago kay Tianming. Siguradong ikaw. Naiparating ko na ang mensahe ni Ginang. Lu, kung maniniwala ka o hindi, wala na akong pakialam. Ito ang regalo na inihanda ni Ji. Ye para kay Ginang. Lu. Miss Lu. Sana maayos mong mapanood ang Reg Along ito. Yaw yaw. Dumating na ang tamang oras para sa seremonya. Bakit hindi natin tapusin muna ang seremonya, at saka na natin tingnan ang regalo ni Kuya Tianming? Hindi naman tayo mahuhuli. Walang pagmamadali sa seremonya. Kailangan ko nang malaman ngayon, saan talaga pumunta si Tianming. Ilagay ang laman ng U-disc sa malaking screen. Opo, Miss Ye. Paano ito posible? Mamayang 9 ng gabi, dadaan kami ni Luyaw sa kanto na ito. Pagdating ng oras, banggin mo gamit ang kotse. Alam mo na kung ano ang gagawin pagkatapos, di ba? Huwag kang mag-alala, Zhou Xiao. Sasabihin ko sa kanila na lasing ako habang nagmamaneho. Pero, tingnan mo ito. May 5 milyon sa card na ito. Sapat na ito para sa buong buhay mo na walang alalahanin. Manahimik ka. Ang nangyari ngayong gabi, ayokong may iba pang makaalam. Huwag kang mag-alala, ang nangyari ngayong gabi, Ginoong Zhao, mananatiling lihim habang buhay. So, ang aksidente sa sasakyan noon, ikaw ang nagplano nito. Zhao Yanting, napakalakas ng loob mo. Yaw yaw, hindi ganito ang nangyari. Pakinggan mo ang paliwanag ko, peke ang video na ito. May taong sinadya akong suron. Isinabot ka. Paano mo ipapaliwanag ang mga ito? Yaw yaw. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Anong ipapaliwanag mo? Niloko mo ako. Nagpanggap ka na may malubhang sakit ka. Ginamit mo ang konsensya ko. Niloko mo ako para pakasalan ka. Hindi ko inasahan na ikaw pala ay ganitong klaseng tao. Ano, wala pala siyang malubhang sakit. Lahat ng ito ay kasinungalingan niya lang. Sayang naman ang awa ko sa kanya noon. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang kanyang plano. Ganitong klaseng tao, sobrang nakakadiri. Yaw yaw, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ganito ang nangyari. Dahil mahal na mahal kita, kaya napilitan akong gawin ito. Bakit iniimbestigahan ni Kuya Tianming ang bagay na ito? Huwag mong sabihin, naalala na ni Kuya Tianming ang lahat. Oo. Si Tianming ay nakaalala na. Kung hindi, paano niya maaalala ang nangyari 1 taon na ang nakalipas? Kailangan kong ipaliwanag kay Tianming. Yaw yaw. Tianming, nasaan ka? Tianming, nasaan ka? Ako ito. Kasalanan ko lahat. Kaya umalis si Tianming na may pagkadismaya. Ikaw.
Ikaw lahat. Dahil lahat sa'yo. Kaya umalis si Tianming sa akin. Yaw. Hindi mo ako naintindihan. Ginawa ko ito dahil sobra kitang mahal. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa'yo. Sa puso ko, ang mahal ko ay si Tianming. Hindi kita kailanman minahal. Ikaw. Ikaw mismo. Ang sumire sa kaligayahan ko. Umalis ka. Iwanan mo ang tahanan namin ni Tianming, Lu Yao. Akala mo ba ang pag-alis ni Ye Tianming, ako ba ang may kasalanan? Kung hindi dahil sa'yo. Ye Tianming, hindi siya aalis. Ako. Oo. Si Ye Tianming, binigyan ng gamot pang amnesia, ipinadala sa mental hospital. Ikaw ang pumayag. Ang pagsubok sa test tube baby, ikaw rin ang pumayag. Pati itong kasal na ito, dumaan din sa iyong pagsang-ayon. Akala mo ba ang pagbibintang ng lahat ng responsibilidad sa akin, makakapagligtas sa'yo? Oo. Ako. Ako ang nagtulak kay Tianming na umalis. Ako talaga ang may kasalanan. Ako. Yaw. Kasalanan ko kanina. Hindi ko dapat sinabi ng ganon kabigat. Mahal na mahal ka ni Kuya Tianming. Siguradong hindi ka niya iiwan. Baka. Lumabas lang siya para magpahangin. Babalik din siya agad. Sabi ni Tianming. Lalabas siya para magpalipas ng sama ng loob. Mahal niya ako. Si Tianming, mahal na mahal niya ako. Paano naman siya magagawang iwanan ako? Pupuntahan ko na si Tianming ngayon din. Ano? Sige. Alam ko na. Agad na siguraduhin ang lahat ng kasosyo. Babalik na ako sa kumpanya ngayon. Yaw. Anong nangyari sa kumpanya? Yung ginamit dati sa Tianming, ang iniwang plano, ang batch ng gamot na ginawa, hindi pumasa sa pagsusuri. Ngayon lahat ng mga kasosyo ay humihiling ng refund at nakikipagkales sa ating kumpanya. Yaw. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi rin aalis si Kuya Tianming. Walang magiging problema sa gamot. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan iyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay, kailangang mahanap agad si Tianming para mailigtas ang krisis ng kumpanya. Yaw. Naiintindihan ko, ang dami ng gamot ni Kuya Tianming. Siguro, maaari kong matulungan ng kumpanya na malampasan ang krisis. Ang pag-alis ni Kuya Tianming ay dahil sa akin. Kailangan kong tulungan ng kumpanya na makabawi. Hindi ko na kayang panoorin na ang grupo na itinayo ni Kuya Tianming ay bumagsak dahil sa akin. Yaw. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para makabawi. Ang pag-alis ni Tianming ay dahil sa'yo. Kung hindi mo kayang lutasin ang problema ng grupo. Kung hindi mo kayang tulungan si Tianming na mapanatili ang grupo, ikaw ay magpakailanman mawawala sa paningin ko. Sige. Nangangako ako, pumunta muna sa kumpanya, lutasin ang krisis. Ye Tianming Sayang talaga. Napilit lang kitang umalis. Hindi ko nakita mismo ang iyong pag-alis. Pero hanggat nandito pa ako. Si Lu Yao at ang iyong nilikha, kumpanya. Balang araw ay magiging akin din ito. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Kami ngayon ay nasa harap ng gusali ng Black Gold Corporation. Ayon sa mapagkakatiwalaang balita sa pamumuno ni Ginoong Ye, ang team ng Black Gold Corporation nakaimbento ng gamot na kayang pumatay sa lahat ng selula ng kanser at tuluyang nalutas ang problema ng hindi magamot na kanser natapos ang isang kahanga-hangang gawa. Ay, dumating na ang kotse ni Ginoong Ye. Bakit hindi si G? Ye ang bumaba. Nasaan si G? Ye, MS. When? Pwede bang itanong kung nasaan si G? Ye, bakit hindi siya nagpakita? Saan siya pumunta? Ang kinaroroonan ni G. Ye, ay hindi maaaring ibunyag sa ngayon. 3 araw mula ngayon, ang Black Gold Group ko ay magdaraos ng isang press conference para sa gamot laban sa kanser. Si Ginoong Ye ay personal na dadalo. 3 taon na. Ang bilis ng panahon. Ginoo Ye. Chairman Wen.
Ang matagumpay na pananaliksik sa gamot laban sa kanser, Ginoo Ye, ay hindi magiging posible kung wala ka. Sa press conference 3 araw mula ngayon, ako mismo ang magbibigay ng ipinahayag sa buong mundo ang iyong mga dakilang gawa. Napakabait niyo po. Sa totoo lang, sa mga papuri, matagal ko nang binaliwala. Ginoong Ye, lahat ng ito ay karapat-dapat na parangal sa iyo, kung hindi dahil sa iyong pagsali, ang team na nasa ilalim ko. Malamang sa buong buhay nila, hindi nila magagawa. Ang gamot laban sa kanser, tama, ayon sa pagkakaalam ko, 3 taon na ang nakalipas. Ang sumali ka sa amin, matagal nang nag-divorce, ngayon. 3 taon na ang lumipas. Ginoong Ye, hindi ko alam. Ano ang iniisip mo tungkol sa iyong kasal? May plano ka ba? Sa totoo lang ako. Ginoong Ye, huwag ka munang magmadaling tumanggi. Ang aking anak na babae, si Wenwan, matagal ka na niyang hinahangaan. Hindi ko alam, ano ang palagay mo sa aking anak na babae, tatay? Ano bang sinasabi mo? Tay, ano bang sinasabi mo? Halika na, anak. Hindi ba sinabi mo na matagal mo nang hinahangaan si Ginoong Ye dahil nahihiya ka na aminin ito? Itatay na ang tutulong sa'yo, itay, ako. Ginoong Ye, ano ang palagay mo tungkol sa aking anak na babae? Basta't ikaw ay tumango lang, agad kong ipapadala ang mga tao para pumili ng isang maswerteng araw. Pipili ng araw para maayos na ang kasal ninyo. Ginoong Wen, sa totoo lang, napakagaling ni Binibining Wen. Ngunit nitong 3 taon, abala ko sa pananaliksik, hindi pa lubos na nakakabawi ang isip at katawan ko. Kaya, MS. Wen, pasensya na. Walang anuman. Ang masarap na pagkain ay hindi natatakot sa pagiging huli, Mr. Ye. Inihanda ko na para sa iyo ang tanghalian. Tara, kumain na tayo. Ginoong Wen, natanggap ko na ang inyong hangarin, pero huwag na ang hapunan. Sa loob ng 3 taon, abala ako sa saradong pananaliksik. 3 taon na akong hindi nakadalaw sa anibersaryo ng kamatayan ng aking ina. Ngayon lang ako nakabalik. Gusto ko munang bisitahin ang nanay ko. Talagang mabait na anak si Ginoong Ye. Hindi ko siya mapipigilan. Warner, sumama ka na rin. Huwag kalimutan, siguraduhing ligtas si Ginoong Ye. Anak, hanggang dito na lang ang maitutulong ni Papa sa'yo. Kung makukuha mo siya o hindi, si Ye Tianming, nasa sayo na yan. Opo, Papa. Noon, wala akong pagkakataon. Nahabulin si Ye Tianming. Ngayon, hinding-hindi ko na siya palalampasin. Tatlong taon na. Tianming. Nasaan ka ba talaga? Pero huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 taon na ito, tuwing anibersaryo ng kamatayan, ako ang nag-aalay para sa iyong ina, Mr. Lu. Ito ang bouquet ng mga sunflower, na inihanda para sa pag-alay kay Ginang. Ye. Mahilig si tita sa mga sunflower. Noong dati, tuwing kami ni Tianming, ay bumibisita para mag-alay kay tita. Lagi kaming nagdadala ng mga sunflower. May balita na ba tungkol kay Tianming ngayon? Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga tao sa ibaba, pero hanggang ngayon, wala pa ring maasahang balita kahit tungkol sa eroplano, tren o barko. Wala ni isang bakas ni Ginoong Ye. Tianming, nasaan ka ba talaga? Pumunta muna sa bundok, dalawin natin ang nanay ni Tianming. Pasensya na po, Nay. Sa nakaraang 3 taon, dahil sa mga espesyal na dahilan, hindi ako nagkaroon ng oras para dalawin kayo. Pero nangako si Tianming, na simula ngayon, hinding-hindi na ito mauulit. Hindi ko na muling makakalimutan ang araw ng iyong kamatayan. Ginoong Ye, natapos na ang plano ng pananaliksik. Kapag opisyal nang inilunsad ang gamot, hindi mo na kailangang magkubli ng iyong pagkakakilanlan. Sa panahong iyon, ang Black Gold Consortium ay personal na maglalaan ng pondo, magdaos ng isang malaking seremonya. Hindi na kailangan. Gusto ng nanay ko ng katahimikan. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Kay tatanggap ko lang ng listahan para sa press conference. Napansin ko ang grupong itinatag ninyo dati, kasama rin sa listahan. Pero, mula nang umalis ka, ang grupo ay pinalitan ng pangalan. Naging Lu Group. Tingnan mo. Tingnan mo kung kailangan mo akong gawing Lu Group. Tanggalin sa listahan. Huwag nang mag-abala. Ang dapat dumating ay darating. Ginoong Ye.
Sa ngayon, wala pang gamot na opisyal na inilabas. Maraming madilim na puwersa sa ibang bansa na nakatutok sa gamot bawat kilos para sa inyong kaligtasan, pansamantalang magtago ng pagkakakilanlan. Nag-aalala ako, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Ginoong Ye, ito ang maskara na inihanda ko para sa inyo, bago ang press conference. Pasensya ka na, kailangan mong magsuot ng maskara. Sige, bumaba na tayo. Dito, bakit may isang bungkos ng mga sunflower dito, Ginoong Lu? Ang mga sunflower na ito, may problema ba rito? Kami lang ni Tianming ang nakakaalam. Gusto nang tiyahin ang mga sunflower. Noong dati, tuwing pupunta kami, para mag-alay sa kanya, lagi kaming nagdadala ng ganitong bulaklak. Ito ay alam lang namin ni Tianming, alam na mga bagay. Si Tianming. Si Tianming ay tiyak na dumaan. Tianming, ikaw ba ito? Ikaw ba ang bumalik? Mr. Lu, ayos ka lang ba? Ang mirasol na ito, malamang ay walang kinalaman kay Ginoong Ye, baka. Nagkataon lang ito. Kami lang ni Tianming ang nakakaalam ng lihim ng mirasol, siguradong dumaan si Tianming. Malamang bumaba na si Tianming ng bundok. Bilisin mo, mabilis tayong bumaba ng bundok para hanapin si Tianming. Tianming, talagang si Tianming ito. Tianming, ako si Lu Yao, huwag mo na akong iwan ulit. Boss Lu. Ginoong Lu, nasugatan ang inyong kamay. Bilisin mo at habulin siya. Nahahanap ko lang si Tianming. Hindi ko na siya kayang pakawalan ulit. Bilisin mo. Yao Yao. Anong nangyari sa sugat ni Ginoong Lu? Anong klaseng sekretarya ka ba? Ginoong Zhao. Ako, Yan Ting. Kaninang nakita ko si Tianming. Sigurado akong si Ye Tianming iyon. Hindi ko siya nakita ng malinaw. Si Ginoong Lu ang nakakita. Yao Yao, kalma ka muna. Kung si Tianming nga talaga iyon, siguradong matagal na itong nalaman ng mga tao niya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita kay Tianming. Sigurado akong nagkamali ka ng tingin. Imposible. Yung kanina na nasa loob ng kotse, talagang si Tianming yun. Yao Yao, siguradong dahil sa'yo, sobrang mismo na si Kuya Tianming. Kaya ka naguluhan, nagkamali ka ng tingin. Ako nga. Nagkamali ako ng tao. Yao Yao, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, ipapaimbestiga ko sa mga tauhan ko. Pero sa ngayon, may mas mahalaga akong bagay na kailangang sabihin sa'yo. Anong nangyari? Kakakuha ko lang ng balita. Ang Black Gold Consortium, nakagawa na sila ng gamot laban sa kanser. Ang mga pangunahing tao sa research team, malapit lang tumuloy sa Black Gold Hotel. Kung pupunta tayo ngayon, makakakuha tayo ng pagkakataon. At ang taong ito ay may pagkakataon na makuha ang pahintulot sa pagbebenta ng gamot para sa Lu Group, upang umangat pa ang malaking tao. Magandang araw po sa inyong lahat, mga manunood. Narito ako ngayon sa harap ng hotel. Ayon sa mapagkakatiwalaang balita, si Ginoong Ye ay maglalagi sa Black Gold Hotel. Malapit na natin siyang makita, ang tunay na anyo ni Ginoong Ye. Narito na siya, dumating na ang sasakyan ng Black Gold Consortium. Ginoong Ye, Ginoong Ye. Pakiusap, maaari ba kayong magsalita ng ilang salita sa amin, Ginoong Ye? Miss Wen, nasaan si Ginoong Ye? Bakit hindi kayo magkasama? Oo nga, Miss Wen, hindi kaya ang taong ito, Ginoong nakamaskara, kayo ba si Ginoong Ye? Ginoong Ye, para sa inyong kaligtasan, hindi pa namin maaaring ibunyag ang inyong pagkakakilanlan. Bantayan ang mga mamamahayag na ito, hindi ko pinapayagan, ang sino man na pumasok sa hotel. Pasensya na, Mr. Ye. Oo. Yao Yao, ito ang convoy ng Black Gold Consortium, yung taong nag-develop ng anti-cancer drug, sikat na tao, siguradong dumating na, sigurado ka ba, makukuha ba natin, ang bahagi ng pagbebenta ng gamot laban sa kanser? Huwag kang mag-alala, Yao Yao, hanggat kaya nating, makilala ang malaking tao na iyon, sa kakayahan ng Lu Group natin.
Siguradong magagawa natin, mabuti kung ganoon. Basta makuha natin ang bahagi ng pagbebenta ng gamot laban sa kanser, tiyak na mababago natin ang krisis ng ating kumpanya ngayon. Tara, pumasok na tayo. Sige. Langit. Tianming. Takip silim. Ginoong Ye. Harangin siya. Ang lakas ng loob niyong hamarang. Pati ako'y hinaharang nyo, binibining Lu. Ang Ginoong Ye na ito ay aking mahalagang bisita. Sana'y huwag kang magdulot ng gulo, naistorbo mo ang mahalagang bisita ko. Hindi mo kayang akuin ang responsibilidad. Ikaw pala. Ikaw nga. Ikaw ang kumuha kay Tianming. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung sino ka. Balik mo sa akin si Tianming. Wala akong kinalaman sa pag-alis ni Ginoong Ye. Tungkol sa kung bakit siya umalis. Siguradong mas alam ni Binibining Lu kaysa sa akin. Bakit umalis si Tianming? Ako. Hindi. Mahal na mahal ako ni Tianming. Paano siya aalis? Bigla ang pag-alis. Ikaw iyon. Ikaw ang nagbanta sa kanya, kaya bigla siyang umalis sa akin. Tianming, hindi ko ibig sabihin iyon. Pakinggan mo ako, Tianming. Paano mo nagawang harangin ako? Alam niyo ba kung sino ako? Yaw, tigilan mo na ang kalokohan mo, madam. Pasensya na po talaga. Napagkamalan po kayo ng asawa ko. Nadala lang siya ng emosyon. Huwag niyo na po sanang ikagalit. Ang tawag mo sa asawa mo, napaka-sweet naman. Yenting, hindi ako nagkamali. Bilisan mo at pigilan mo siya. Siya talaga si Tianming. Miss, hindi ako si Ye Tianming na sinasabi mo. Hindi rin kita kilala. Paano nangyari ito? Ikaw si Tianming. May lakas ka bang loob na tanggalin ang iyong maskara, Miss Lu? Hindi ka ba masyadong bastos sa aking mahalagang bisita? Kung patuloy mong istorbohin ang aking bisita, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa iyo. Basta tanggalin mo ang maskara mo. Siguradong mapapatunayan ang hinala ko. Napakawalang galang mo. Yaw, magpakalma ka muna. Pasensya na talaga. Paabala kami sa inyo. Huwag niyo sanang ikagalit. Tayo na, umalis na tayo. Tianming. Bakit mo ako pinipigilan? Yaw. Sigurado akong nagkamali ka lang. Yung 2 tao kanina, halatang hindi pangkaraniwan ang pagkatao nila. Huwag mong kalimutan, ang layunin ng pagpunta natin dito. Huwag kang magkakamali. Talagang nagkamali ako. Hindi tama. Hindi ako nagkamali, kahit siya ay may suot na maskara. Hindi ko makita ang kanyang mukha, pero kilala ko ang kanyang mga mata. Siya si Tianming. Posible bang si Ye Tianming talaga ang taong iyon? Tianming, alam kong nandyan ka sa loob. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang magtago sa akin. Pwede ba? Buksan mo ang pinto. Pwede ba, Tianming? Ginoong Ye, ito po ang inihanda para sa inyo, suite ng hotel. Ano ang hindi mo nagustuhan? Sabihin mo lang, inutusan ko na. Ang buong hotel ay gagawin ng lahat para pagsilbihan ka. Salamat. Masaya na ako sa kwarto na ito. Mabuti kung nasisiyahan ka, Ginoong Ye. Sige, magpahinga ka na. Aalis na muna ako. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin sa kumpanya. Magkakaroon muna ako ng video conference. Kayong dalawa, manatili dito at siguraduhing protektado siya. Ginoong Ye. Oo, dalhin sila palayo. Ayoko. Hindi ko gusto ang pakiramdam na napapalibutan. Sige, susundin ko kayo. Umalis. Sino ang hinahanap mo? Sino ka ba? Bakit mo kinakatok ang pintuan ng kwarto ko? Hoy. Sino ka ba talaga? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Sino ka ba talaga? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Tianming. Tianming, buksan mo ang pinto. Tianming, nasaan ka ba talaga?
3 taon na. Sa wakas, hindi na kailangan magtago ng pangalan. Ang bilis naman ng video conference. Bumalik na kaya si Wenwan? Tianming, sa wakas natagpuan na kita. Tianming, sa wakas natagpuan na kita. Alam mo ba kung gaano kahirap ang paghahanap ko sa'yo nitong 3 taon? Miss, sa tingin ko nagkamali ka ng tao. Ngayon, lumabas ka na agad. Alam ko, Tianming, nagalit ka pa rin sa akin. Pero talagang alam kong nagkamali ako. Nagmamakowa ako sa'yo. Huwag mo akong baliwalain, pwede ba? Talagang hindi ko kayang wala ka. Hindi ko kayang wala ka. Miss, ang sinasabi mong Ye Tianming. Oo, kilala ko siya. Pero hindi talaga ako siya. Imposible, hindi ko siya maaaring mapagkamalan. Ikaw ang si Tianming. Tianming. Alam kong galit ka. Ako at si Zhao Yanting, ang tungkol sa pagdaraos ng kasal, tama ba? Tianming, nagkamali ka ng akala sa akin, hindi pa naman kami kasal. Tianming. Pwede bang magpakasal ulit tayo agad? Alam mo ba, minsan, ang pag-ibig ay parang isang piraso ng salamin. Kapag ito'y nabasag, kahit anong gawin mong pag-aayos, wala na itong silbi, hindi na ito maibabalik. Tianming. Alam ko, matagal mo nang gustong magkaroon ng anak, ipinapangako ko sa'yo, ngayon. Magkakaroon tayo ng anak na atin. Tama na. Baka nga kamukha ko, si Ye Tianming, na sinasabi mo, pero sinasabi ko sa'yo, hindi talaga ako siya. Imposible. Hindi ko kailanman maaaring magkamali. Naalala ko, may peklat si Tianming sa kanyang braso. Noong panahon na iyon, iniwan niya iyon para iligtas ako. Yao Yao, umiwas ka. Tianming. Tianming. Tianming, kumusta ka? May nangyari ba sa'yo? Huwag mo akong takutin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Tumawag ng 120. Punta tayo agad sa ospital. Yao Yao, basta't ligtas ka. Handa akong isakripisyo ang buhay ko. Basta't makita mo lang ako, ang peklat sa iyong braso, makakapagpatunay ito kung ikaw nga ba si Ye Tianming. Paano nangyari ito? Bakit ganito? Imposible, paano walang peklat? Ginoong Ye, ang gamot na ito ay hindi pa nasubukan sa klinika. Sa ngayon, ang epekto nito sa paggamot ng peklat ay hindi pa alam. Kung may mangyaring hindi inaasahan, maaaring magdulot ng malawakang pagkasira ng balat. Kayo ang aming nung siyentipikong opisyal. Ganito kapanganib na bagay, ipagkatiwala na lang sa iba para subukan. Oo nga, Ginoong Ye, kung may mangyari sa inyo, ang ating proyekto sa gamot laban sa kanser, hindi ba't nasayang na? Ang iba rin ay tao. Ang gamot na ito para sa paghilom, ay ako mismo ang gumawa, anuman ang mangyari, ako ang mananagot. Ang peklat na ito, ay iniwan ko para mailigtas si Luyaw. Gamitin na lang natin ang peklat na ito, para sa clinical trial, parang ito na rin ang paraan, para tuluyang magpaalam sa nakaraan. Lahat ng dapat makita, nakita na. Ngayon, pwede nang patunayan, na hindi na ako ang sinasabi mong siya. Bakit walang peklat? Bakit walang peklat? Naalala ko. Sa dibdib ni Tianming. Meron pang isa. Tanging ako lang ang nakakaalam na nunal. Ito ang magpapatunay kung ikaw nga ba, si Ye Tianming, Patanjin nga. Luyaw. Hanggang kailan ka ba, magwawala? Alam mo ang pangalan ko.
Sinasabi mo pang hindi ikaw si Ye Tianming, ang tanyag na presidente ng Lu Group. Sino ba sa Jiangcheng ang hindi nakakaalam? Ngayon, pinapakiusap ko sa'yo na umalis ka na sa kwarto ko. Hindi. Tianming, ayoko, hindi ako aalis. Ye Tianming, tigilan mo na yan. Yaw, ayos ka lang ba? Ye Tianming, paano mo nagawang saktan si Yaw Yaw? Lalaki ka pa ba? Hindi ako lalaki. Yanting. Huwag mong sisihin si Tianming, kasalanan ko ito. Kaya galit na galit sa akin si Tianming. Yaw Yaw. 3 taon mo siyang hinanap ng buong tiyaga, pero ganito pa rin ang trato niya sa'yo. Ganitong klaseng lalaki, hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hindi ako karapat-dapat. 3 taon na ang nakalipas. Na-injeksyonan ako ng gamot na pampawala ng alaala, at ikinulong sa mental hospital. Iniwan sa diborsyo, at siya. 3 taon pa lang niya akong hinahanap. Ye Tianming, akala mo ba na kahit bumalik ka, makukuha mo si Luyaw? 3 taon na ang nakalipas nang mapaalis kita. Ngayon, kaya ko pa rin. Ye Tianming, kung ikaw ay tunay na lalaki, humingi ka ng tawad kay Yaw Yaw ngayon. Ginoo. Hindi ako si Ye Tianming na sinasabi ninyo, pero kung magpapatuloy kayo dito, tatawag ako ng pulis. Ano bang pinapakita mo, Ye Tianming? Sa tingin ko, ikaw ay naghahanap ng gulo. Tigil. Tigil. Ginoong Ye, ayos ka lang ba? Huwag mag-alala, ayos lang ako. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong saktan ng aking mahalagang bisita. Alam mo ba kung sino siya? Hayaan na lang. Pabayaan mo silang umalis. Hindi ako aalis. Sino siya? Ako. Siya ang girlfriend ko. Nobya. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Sige, Ye Tianming. Lumabas na 3 taon ka nang nawala, para tumakas kasama ang babaeng ito. Tianming. Totoo ba ang sinabi ni Yanting kanina, na wala ka 3 taon na ang nakalipas, tumakas ka kasama siya? Una, hindi ako si Ye Tianming na sinasabi nyo. Pangalawa, walang komento. Paalisin nyo sila. Pasensya na. Masyado akong nagmadali kanina, kaya napilitan akong gawin ito. Walang problema. Pwede ba kitang hilingin ng tulong? Sabihin mo lang, Ginoong Ye, gusto kong hilingin sa'yo, na imbestigahan si Zhao Yanting, at ang mga taong nagkulong sa akin noon, lahat ng impormasyon sa mental hospital. Sige. Tianming. Talaga bang hindi ikaw yung tao na yun? Tianming. Nasaan ka ba talaga? Tatlo, pasok. Mr. Lu, tatanggap lang namin ng balita, ang pinakahuling batch ng gamot na ipinadala sa mga kasosyo ay hindi pumasa sa pagsusuri. Lahat ay ibinalik. Ano? Hindi ba't sinabing 100% ang pagsusuri, pumasa ba? Bakit biglang hindi pumasa? Ang mga detalye, hindi ko rin alam masyado. Dati sinabi na siguradong papasa. Si Mr. Zhao. Zhao Yanting. Nasaan siya? Si Ginoong Zhao. Nasa opisina. Pupuntahan ko siya. Mahal ko. Kailan mo ba talaga iiwan ang matandang babae na si Luyaw at magpapakasal? Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang magpakasal sa'yo. Hindi pa ito ang tamang panahon para maghiwalay. Hintayin mo akong makuha ang lahat ng shares ng kumpanya sa aking mga kamay. Zhao Yanting, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Yaw Yaw, bakit ka nandito?
Ako at si Mr. Lu ay may mahalagang pag-uusapan. Lumabas ka muna. Opo. Yaw yaw, upo ka. Zhao Yanting. Ibinigay sa kasosyo, hindi pumasa ang pagsusuri ng gamot. Ano ba talaga ang nangyari? Nagbigay ako ng 1 bilyon para sa pondo ng pananaliksik. Ito ba ang resulta na ibinigay mo sa akin? Yaw yaw. Huwag ka munang mag-alala, iniimbestigahan ko rin ito. Tinitiyak kong maayos ito ng perpekto. Alam mo ba? Kung hindi maresolba ang krisis ng grupo, kailangan mong umalis. At haharap ka sa napakalaking multa. Hindi na tayo magkikita muli. Huwag mong kalimutan iyan. Yaw yaw. 3 taon na ang nakalipas. Nangako ka sa akin. 100 beses na kabayaran. 100 bilyon lang naman iyon. Parang wala lang iyon. Anong ibig mong sabihin? Halika, yaw yaw. Umupo ka muna. Dahan-dahan kong sasabihin sa'yo. Yaw yaw. Nakipag-ugnayan ako sa isang malaking tao sa Black Gold Consortium. Nakuha na namin ang verbal na kasunduan. Kapag nailabas na ang gamot laban sa kanser, ang Lu Group natin ay makakakuha ng 30% karapatan sa pagbebenta. Ito ay magdadala sa ating Lu Group ng bilyon-bilyong kita. Lahat ng sinasabi mo ay totoo. Siguradong totoo ito. Sa ngayon, ang pakikipagtulungan sa Black Gold Consortium, ang pinakamahalaga. Tungkol sa mga kasosyo sa negosyo, 100 bilyon lang naman. Kapag nakipagkasundo na tayo sa Black Gold Consortium, sa oras na iyon, sila ay luluhod para magmakaawa sa atin, ha? Sige. Basta makipagkasundo ka sa Black Gold Corporation. Ang isyu ng hindi kwalipikadong gamot, hindi ko na ito palalakihin. Huwag kang mag-alala, yaw yaw. Siguradong magiging masaya ka. Yaw yaw. May isa pa akong bagay. Kailangan ko ng tulong mo. Ano na naman ang problema? Gusto kong ipasa mo sa akin ang mga shares mo. Hayaan mo akong maging bahagi ng Lu Group bilang pinakamalaking shareholder. Anong ibig mong sabihin? Yaw yaw. Huwag ka munang magkamali ng akala dahil ako ang nakikipag-ugnayan sa mga pangunahing tao ng Black Gold Consortium para sa seguridad. Lahat ng kasunduan ay kailangang ako ang pumirma, kaya't hiniling nila na ako ang maging pinakamalaking shareholder ng Lu Group. Yaw yaw. Ang kasunduan sa paglilipat ng shares na ito, may bisa lang ito ng 1 araw. Kapag natapos na ang seremonya ng pagpirma, automatikong babalik sa iyo ang shares. Bukod pa rito, kung gusto mong maibalik si Kuya Tianming, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Ang bagay na ito at ano ang kinalaman ni Tianming. Sa wakas, nahulog na siya sa bitag. Yaw yaw. Kung tama ang hinala ko, kahapon, ang nakita natin, ay tiyak na si Kuya Tianming. At ayaw ni Kuya Tianming na makipagkita sa'yo, hindi lang dahil galit ako sa'yo, kundi dahil, yung babaeng nasa tabi niya. Anong kinalaman niya sa babaeng iyon? Sa tingin ko, hindi basta-basta ang pagkatao ng babaeng iyon, at si Kuya Tianming, kaya siya kasama, siguradong dahil sa yaman ng babae. Imposible. Hindi ganoon si Tianming, na taong mapagmataas. Naniniwala rin ako kay Kuya Tianming, na hindi siya mapagmataas na tao. Pero sa ngayon, ang Lu Group natin, ay masyadong mahina. Kung gusto mong mabawi si Kuya Tianming, kailangan na may taguyod ang Lu Group. At sa ngayon, ang paglagda ng kontrata sa Black Gold Consortium, ang pinakamagandang pagkakataon. 3 taon na ang nakalipas, kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi aalis si Kuya Tianming ng galit. Ginawa ko ito para mapawi ang aking pagkakautang kay Kuya Tianming. Yaw yaw. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, isipin mo na lang na wala akong sinabi. Ha? Pipirmahan ko. Sana panindigan mo ang sinabi mo ngayong pagkakataon. Huwag mo na akong biguin ulit.
Huwag kang mag-alala, Yaw Yaw. Ipinapangako ko, hindi kita bibiguin. Luyaw, o Luyaw. Ikaw ay palaging naging isang laruan sa aking mga kamay. Kumusta ang progreso ng mga bagay? Ginoong Zhao, sa pamamagitan ng mga record ng pag-check-in, nalaman ko na ang taong nasa hotel kahapon ay si Ye Tianming. Ngunit ang babaeng kasama niya ay wala pang anumang impormasyon, hindi na mahalaga. Nasaan ang mga litrato na kinuha? Ipapadala ko na ngayon sa telepono mo. Ye Tianming, Ye Tianming. Akala mo ba kahit bumalik ka na, mababawi mo ang lahat ng dati mong tinamasa? Sa paningin ko, isa ka lang napakaliit na insekto. Kumusta ang mga bagay-bagay, Ginoong Ye? Nasa akin na lahat ng ebidensya, sinuri ko na rin. Ang mga ari-arian ni Zhao Yanting, nalaman ko na lihim niyang inilipat ang pondo ng Lu Group para gamitin sa pagsusugal sa labas. Naubos na ang lahat. Sige. Agad na kolektahin ang lahat ng ebidensya. Ngayon, ihayag na ang hatol kay Zhao Yanting. Opo, Ginoong Ye. Malayo pa ako sa hotel ng press conference. May kaunting distansya pa. Maaaring hindi kami umabot sa simula ng press conference. Kaya si Ginoong Ye na lang. Mauunang pumunta sa press conference. Sige. Magsisimula na. Sigurado ka bang makukuha mo ang bahagi ng pagbebenta ng gamot laban sa kanser? Yaw Yaw, huwag kang mag-alala. Walang magiging aberya. Maghanda ka ng umangat sa tagumpay. Sana ang kontratang ito ay makatulong na maibalik ang puso ni Tianming. Kahit makuha ang karapatan sa pagbebenta ng gamot kontra kanser, wala na itong kinalaman sa iyo, Luyaw. Mga Ginoo at Ginang, salamat sa inyong pagdalo sa kabila ng inyong abalang schedule para dumalo sa seminar ng gamot laban sa kanser. Siguradong alam na ninyo ang kahalagahan ng gamot laban sa kanser. Ito ay isang dakilang industriya na hindi matutumbasan ng kahit gaano kalaking pera. Pagkatapos ng press conference ngayon, pipili kami ng mga may kakayahang grupo para sa kontrata ng pagbebenta. Ngayon, ating salubungin ang tagapagsaliksik ng gamot laban sa kanser, si Dr. Ye. Tianming. Sino siya? Bakit siya may suot na maskara? Siya ba si Dr. Ye? Kung siya nga si Dr. Ye, bakit hindi mo ipinapakita ang tunay mong mukha? Peke ka ba? Hindi siya si Dr. Ye, peke siya. Ano? Hindi siya si Dr. Ye, kung hindi siya si Dr. Ye, sino siya? Ginoong Zhao, may ebidensya ka ba na nagpapatunay na hindi siya si Dr. Ye? Nakita ko na ang tunay niyang mukha sa likod ng maskara. Hindi talaga siya si Dr. Ye. Hindi siya ay ang dating asawa ni MS Lu ng Lu Group, si Ye Tianming. Ano? MS Lu, totoo ba ang sinabi niya? Siya talaga si Tianming. Tianming, bumaba ka na. Ngayon ang press conference ni Dr. Ye. Mataas ang posisyon ni Dr. Ye. Ang pagpapanggap bilang Dr. Ye ay may mabigat na kaparusahan. Magiging napakaseryoso nito. Paano mo nalaman na hindi ako si Dr. Ye? Ye Tianming, ano bang pinapakita mo? Akala mo dahil ang apelyido mo ay Ye, ikaw na si Dr. Ye. Sino ba talaga si Dr. Ye? Punong mananaliksik ng gamot laban sa kanser. Mataas ang posisyon at kapangyarihan. Lumaki sa ibang bansa mula pagkabata. Di pa kailanman nakapunta sa Dragon Country. At wala ni isa ang nakakita ng kanyang tunay na anyo. Ginoong Ye, para sa inyong kaligtasan,
Ipapahayag namin sa publiko na lumaki ka sa ibang bansa mula pagkabata at hindi ka kailanman nakapunta sa Dragon Country. Bukod dito, lilinisin namin ang lahat ng bakas mo sa ibang bansa. Sige. Basta't matanggal ang kanyang maskara, mapapatunayan na peke siya. Narinig ko si Doktor Ye ay ipinanganak sa pamilya ng mga siyentipiko. Lumaki siya sa ibang bansa mula pagkabata at hindi pa talaga nakapunta sa Dragon Country. Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Ye Tianming. Dati siyang mananaliksik sa loob ng bansa, isang tunay na tubong Dragon Country. Wala talaga siyang karanasan sa ibang bansa. Ibig sabihin, itong lalaking nakamaskara, kung siya talaga si Ye Tianming, peke siya, di ba? Tianming, bumaba ka na. Kapag dumating si Dr. Ye, patay tayo. Ang resulta ng pagpapanggap kay Dr. Ye, wala ni isa sa atin ang kayang akuin ito. Yaw Yaw. Ang lakas ng loob mo, Ye Tianming. Nagawa mo pang saktan si Yaw Yaw. Sinasabi mong ako si Ye Tianming. Ako nga ba si Ye Tianming? Ye Tianming, ang galing mong magpanggap, ha? Ang form na ito ng pagrehistro ng impormasyon ay para sa hotel room na tinuluyan mo kahapon. Impormasyon ng pagrehistro, nakalagay ng malinaw dito, na ikaw, Ye Tianming, ang nag-check-in. Hindi ka nagsasalita. Gusto mo bang itanggi ito? Ngayon mismo, tanggalin mo ang iyong maskara, ipakita mo sa lahat ang tunay mong pagkukunwari. Gusto mong tanggalin ang maskara ko, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan, isang huwad na tao? Ako ang magtatanggal ng iyong maskara, hindi ko na kailangang mag-isip pa ng kahihinatnan. Kilala ko siya. Siya si Ye Tianming. Talagang si Ye Tianming nga ang taong ito. Ang lakas ng loob niya, pati si Dr. Ye, ginaya niya. Papaluhurin siya at mag-sorry kay Professor Ye. Ye Tianming, ikaw na peke. Tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap. Sino ang nagsabi sa'yo na si Ye Tianming ay hindi maaaring maging doktor? Ye, sino ba si Doktor Ye? Magkaiba ang inyong mga karanasan. Ikaw na lalaki ka lang. Wala kang karapatan na maglingkod kay Doktor Ye. Mga kasama, nagpanggap si Ye Tianming bilang si Doktor Ye. Hindi natin siya dapat palampasin. Oo, hindi natin siya dapat palampasin. Tama, paano siya naglakas loob magpanggap na si Doktor Ye? Kailangan niyang pagbayaran ito. Papaluhurin natin siya at mag-sorry kay Doktor Ye. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan niyang parusahan ng batas. Oo, tama. Ye Tianming, tapos ka na ngayon. Bukang liwayway. Si Yanting ay may kilalang malaking tao sa Black Gold Group. Pakiusap, kausapin mo si Yanting. Sa oras na iyon, si Doktor Ye, maaaring patawarin ka. Humingi ka ng tawad kay Doktor Ye, at magiging maayos na ang lahat. Pareho ka pa rin ng dati. Ano man ang sabihin ni Zhao Yanting, pinaniniwalaan mo. Ang sinasabi ko, hindi mo kailanman pinaniniwalaan. Tianming, hindi ito ang tamang oras para magalit sa ating kakayahan. Hindi natin kayang kalabanin si Dr. Ye. Tapusin muna natin ito bago tayo mag-usap. Yaw Yaw, si Ye Tianming ngayon ay hindi na siya ang dati. Ye Tianming. Ngayon siya ay isang mapagpanggap na manloloko na hindi karapat-dapat sa'yo. Hindi ako naniniwalang magbabago si Tianming. Tianming, pakiusap kay Yanting. Kung hindi, pagdating ni Dr. Ye, wala na tayong magagawa. Hindi siya karapat-dapat. Ye Tianming, akala mo ba kahit magmakaawa ka ngayon sa akin, ibibigay ko pa rin sa'yo ngayon ang pinakamabigat na parusa, security, security. Ang taong ito ay nagkukunwaring si Dr. Ye, dali, dakpin siya. Ibigay siya kay Dr. Ye para sa paghawak. Oo. Tigil. Mr. Ye, ayos ka lang ba? Huwag mag-alala, ayos lang ako. Pero ang impormasyon ng pagkakakilanlan, na ibunyag ng maaga, nagsimula na ang press conference. Ginoong Ye, hindi mo na kailangang itago ang pangalan mo. Iwan mo na sa akin ang natitirang gawain. Sige. Ang lakas ng loob nyo. Na maglakas loob na saktan si Dr. Ye. Ano, siya talaga si Dr. Ye. Paano ito posible? Hindi ba siya si Ye Tianming? Paano siya naging Dr. Ye? Oo nga, ang kanyang resume at ni Dr. Ye ay talagang magkaiba.
Noon, para sa proteksyon, ang kaligtasan ni Ginoong Ye ay sinadyang ikalat ang maling balita. Si Ginoong Ye ay ang tunay na doktor. Ye. Ito. Paano ito posible? Tianming. Ikaw ba talaga si Doktor? Ye, sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Pero hindi mo ako kailanman pinaniniwalaan. Ikaw ay naniniwala lang kay Zhao Yanting. Ako, HMPH, Ye Tianming. Adik ka na ba sa pag-arte? Akala mo ba na kahit sino lang ay pwede mong gawing pekeng doktor? Ye, anong ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang relasyon nyo ng babaeng ito. Hindi ako tanga. Akala mo ba na sa ilang salita lang? Akala mo ba maloloko mo ako? Mga bisita, tayo. Huwag tayong magpaloko sa dalawang ito. Sa pamamagitan ng babaeng ito na hindi natin kilala. Gusto nilang patunayan na si Ye Tianming, si Doktor. Ye, napakabata naman ng usapan na to. Sobrang absurd na talaga ito. Sa tingin ko si Zhao Yanting, may punto sa sinasabi niya. Huwag kayong basta-basta maniwala sa sinasabi niya. Mag-ingat kayo, lahat. Ngayon, napakarami ng manloloko. Dahil sinabi mo na si Ye Tianming, si Doktor. Ye, ano ang iyong patunay? Ipinapangako ko ito sa aking dangal. Ginoong Ye, siya ang tunay na doktor. Ye, dangal. Ha ha ha. Nakakatawa talaga. Ano ka ba naman? Anong karapatan mong patunayan? Ako ang panganay na anak ng Black Gold Group. Sapat na ba ang pagkakakilanlan na ito? Ano, siya pala ay panganay na anak ng Black Gold Group, si Dr. Ye at ang Black Gold Group ay may ugnayang pangnegosyo. Kung siya talaga ang anak ng Black Gold Consortium, ang kanilang panganay na dalaga, ibig sabihin, si Ye Tianming ay si Dr. Ye, naloko tayo ng mga salita ni Zhao Yanting. Nagalit tayo sa Black Gold Consortium, at kay Dr. Ye, sa hinaharap dito sa bansa, ano na ang mangyayari sa atin? Wala na talagang matitirhan. Si Tianming talaga si Dr. Ye, Miss Lu, akala mo ba, may karapatan ng Lu Group na dumalo sa press conference ngayon, kung hindi dahil kay Mr. Ye, hindi kayo makakapasok kahit sa pintuan ng banquet hall, Tianming. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Ikaw ba talaga ang nagbigay sa Lu Group ng karapatang sumali sa press conference? Ang Lu Group ay talagang akin mismong itinatag. Sa totoo lang, gusto ko rin sanang bigyan ng bahagi ng merkado ang Lu Group, pero palagi mo akong pinupuntirya, at pinapayagan mo si Zhao Yanting na gumawa ng kalokohan dito. Ngayon, nagpasya ako na bawiin mula sa Lu Group ang lahat ng mga bahagi. Yaw yaw, huwag kang matakot. Wala siyang karapatang I revoke ang bahagi ng Lu Group. Ye Tianming, masyado kang nadadala sa papel mo. Adik ka na ba sa pagpapanggap? Mga panauhin, huwag tayong magpaloko. Sa 2 taong ito, sila ay mga manloloko. Anong nangyayari, mga mandaraya? Zhao Xiao, linawin mo ang sinasabi mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang babaeng ito, kasabwat siya ni Ye Tianming. Hindi siya kailanman ang anak ng Black Gold Consortium. May ebidensya ka bang magpapatunay? Siyempre. Sa pamamagitan ng larawang ito, maipapakita na ang babaeng ito ay kasabwat ni Ye Tianming sa panloloko. Isang larawan lang. Ano ba ang kaya nitong patunayan? Ayon sa pagkakaalam ko, kakauwi lang ni Dr. Ye sa bansa ngayong araw, at kayong dalawa, kahapon ay magkasama silang pumasok sa hotel. Mga bisita. Malaki ang hinala ko. Nagkukunwari sila ng pagkakakilanlan para sa kontrata ng pagbebenta ng gamot laban sa kanser, para lokohin kayo at makuha ang inyong pera. Ano? Sobrang sama naman yan. Ang tapang ng dalawang ito, mga manloloko, pati pera natin, nagawa nilang day-in. Buti na lang at napansin agad ni Zhao. Kung hindi, naloko na tayo ng mga manlolokong ito. I report sila at ay pakulong, hanggang mabulok sa kulungan. Tumawag sa pulis. Pulis. Tianming, tingnan natin kung paano ka pa magpapalusot. Tianming, pwede ba? Huwag mo nang ituloy ito. May oras ka pang magbago ngayon. Ikaw ay palaging ganito. Ikaw ay palaging naniniwala lamang kay Zhao Yanting. Tianming, ginagawa ko ito para sa kabutihan mo. Hindi mahalaga kung nagpapanggap ka bilang tagapagmana ng Black Gold Group o bilang si Dr. Ye. Ang dalawang bagay na ito ay hindi para sa atin. Kayang-kaya ko ito. Ngayon, magmakaawa ka kay Yanting. Sabihin mo kay Yanting na magmakaawa sa malaking tao ng Black Gold Group. Siguradong may iligtas ka niya.
Habang nandito ako, hindi kailangang magmakaawa si Ginoong Ye kahit kanino. Walang sino man ang makakagalaw sa kanya kahit kaunti. Yaw yaw. Hindi mo pa rin ba makita ng malinaw? Si Ye Tianming at ang babaeng ito, nagkakaisa sa kasamaan. Ang iyong damdamin, itinuturing nilang walang halaga, wala silang pakialam. Si Ye Tianming ay tumawag na sa pulis. Kasama mo ang iyong kalaguyo. Maghintay na lang kayo sa kulungan habang buhay, ikaw. Sino ang tumawag sa pulis? Mga opisyal. Ako ang tumawag sa pulis. Sila iyon. Nagpapanggap bilang si Dr. Ye, ang anak ng may-ari ng Black Gold Consortium. Lubos akong nagdududa na nagpapanggap sila upang gamitin ang kontrata para linlangin ang pera ng lahat. Sa pagkakataong ito, Ye Tianming, ikaw at ang iyong kasintahan ay napagkasunduan na. Pinaghihinalaan ko kayong nagpapanggap ng pagkakakilanlan, panloloko. Sumama ka agad sa amin sa presinto para sa investigasyon. Tumigil kayong lahat. Tingnan nyo agad. Nandyan ang grupo ng Black Gold. Dumating na ang chairman. Dumating na si Chairman Wen. Tingnan mo, yari na ang mga manloloko na yan. Tama, ang lakas ng loob nilang magpanggap kay Dr. Ye. At sa anak ng may-ari ng Black Gold Group, si Chairwoman Wen. Siguradong hindi niya sila palalampasin. Chairwoman Wen. Sa wakas, nandito na kayo. Si Ye Tianming, ang lalaking ito. Sino ang naglakas loob na magpanggap bilang Dr. Ye, at ang inyong anak na babae, hindi natin siya dapat palampasin ng ganoon lang. Tumahimik ka. Chairman Wen, kayo po, ano ang ginagawa ninyo? Tabi. Tabi. Itay. Ang chairman ng Tianming Black Gold Group ay nandito na. Bilisan mo at humingi ng tawad. Baka isipin ni Chairman Wen na unang beses mo lang ito, at patawarin ka niya. Malalaman mo na agad ang tunay kong pagkakakilanlan. Pasensya na po, Ginoong Ye. Na-late ako dahil sa biglaang meeting. Pasensya na po sa abala. Hindi ka naman late, tamang-tama lang. Huwag kang mag-alala, Ginoong Ye. Ngayon, dito sa lugar na ito, sino ang maglalakas loob na apihin si Ginoong Ye? Kami ng Black Gold Group, wala akong palalampasin. Si Ye Tianming ba? Talaga bang si Dr. Ye siya? Imposible, isa lang siyang lalaki. Baka si Chairman Wen, hindi rin nakita si Dr. Ye, siguradong nagkamali siya ng tao. Chairman Wen. Si Ye Tianming ay isang manloloko. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Tumahimik ka, Ginoo Ye. Siya ang tunay na Dr. Ye. Hindi. Imposible. Paano magiging si Ye Tianming, si Dr. Ye, Ginoong Wen? Sigurado akong nagkamali ka ng pagkakakilala, isa siyang manloloko. Si Ginoong Ye ay pinaghirapan kong hanapin. Espesyal ko siyang inimbitahan. Isa siyang eksperto sa pananaliksik ng gamot laban sa kanser. Paano ako magkakamali sa pagkakakilala? Paano ito posible? Tianming, ikaw si Dr. Ye. Bakit hindi mo sinabi sa akin nang mas maaga? Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses, pero hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ka lang kay Zhao Yanting. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat naniwala sa mga sinabi ni Zhao Yanting. Tianming, patawarin mo ako, pwede ba? Uyaw. Huli na ang iyong pagsisisi sa mundong ito. Walang gamot para sa pagsisisi, ganitong bagay. Zhao Yanting. Sa pagitan nating dalawa, dapat tapusin na natin ito ngayon. Ye Tianming, akala mo ba, dahil sumama ka sa Black Gold Consortium, matatakot na ako sa'yo? Ye Tianming. Kahit ikaw pa si Dr. Ye, ano ngayon, nagpakahirap ka para itayo ang Lu Corporation. Ngayon, ito ay, nasa akin, si Zhao Yanting. Sa paningin ko, ikaw ay mananatiling talunan, nakatalaga kang tapakan ko habang buhay. Tianming, pakinggan mo ang paliwanag ko. Si Zhao Yanting. Si Zhao Yanting ang nandaya sa akin. Sinabi niya na matutulungan niya ang Lu Group na makuha ang bahagi sa pagbebenta ng gamot laban sa kanser. Kaya ko pinirmahan ang kontratang ito. Pero ang kontratang ito ay may bisa lamang. Isang araw lang. Pagkatapos ng bukas, ang L Group ay atin pa rin. L Yao. Napaka-inosente mo naman. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ngayon ang L Group. Kanino ba talaga ito?
Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Zhao Yanting. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na lokohin ako, Yao Yao. Basta't handa kang manatili sa tabi ko, ang Lu Group ay atin pa rin. Ikaw pa rin ang presidente ng Lu Group. Kahit wala tayong gamot laban sa kanser, kaya pa rin natin palakasin ang Lu Group ng mas malakas pa. Huwag mong asahan. Ang tanging minahal ko ay si Tianming lang, huwag ka nang mangarap pa. Lu Yao. Binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil hindi mo ito pinahalagahan, huwag mo akong sisihin kung magiging matigas ako. Hindi ko ikinakahiya sabihin sa'yo. Nakipag-ugnayan na ako sa mga mamimili ng Lu Group. Pagkatapos ng pagpirma ng kontrata mamayang hapon, pwede mo agad gawing pera ang Lu Group at tumakas ng malayo. Zhao Yanting, ikaw talagang lalaki ka. Ang Lu Group ay sariling itinayo ni Tianming. Ibalik mo sa akin ang mga shares na iyon. Ang cute. Akala mo ba kung sino ka? Sinasabi mo na mahal mo si Ye Tianming, pero sa nakaraang 3 taon, iniwan mo ako sa tabi mo. Hindi ba't nag-enjoy ka rin sa pakiramdam na kasama mo ako? Kung hindi ka patas, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, Ye Tianming. Akala mo ba ikaw rin ang nanalo? Ang hirap at pagod mo sa pagtatayo ng Lu Corporation ay malapit nang maging kapital ko para tumakas. Ha 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 ha. Sa paningin ko, ikaw ay palaging talunan. Hindi ko kailanman naramdaman na nanalo ako, pero hindi ka rin nanalo. Anong ibig mong sabihin? Ito ang pampublikong abiso ng hukuman ng Jiangcheng. Malinaw na nakasaad dito. Grupo ng Lu. Hindi lang pag-aari ni MS. Lu ang lahat. Malaki rin ang bahagi ng mga shares. Gaari ito ni Mr. Ye, si MS. Lu, nang walang pahintulot ni Mr. Ye, ay walang karapatang ilipat ang shares ng pribado. Tungkol naman sa hawak mong kasulatan ng paglipat ng karapatan, lalong walang bisa. Paano ito posible? Peke, siguradong peke. Zhao Yanting, akala mo ba na kapag pinunit mo ang kasulatan ng notaryo, magiging ligtas ka? Sasabihin ko sa'yo, papunta na ang mga tao ng korte. Maaari nilang patunayan ang pagiging totoo ng notaryong ito. Ginoong Zhao Yanting, kami ay mula sa hukuman ng Jiangcheng. Ang iyong kasunduan sa paglilipat ng shares sa Lu Group ay siniyasat at itinuring na walang bisa, at kami sa korte ng Jiangcheng ay magpapanatili ng karapatan na magsampa ng kaso laban sa iyo sa komersyal na krimen. Imposible. Nagtagal ako ng ganito katagal. Para lamang sa araw na ito. Paano ito nangyari? Imposible. Nagtago ako ng maraming taon. Para sa araw na ito. Bakit naging ganito? Ikaw. Ikaw ang may kasalanan. Zhao Yanting, akala mo tapos na ito. May isa pa akong sorpresa, ibibigay ko sa'yo. Huwag mong kalimutan ang bilin ko sa'yo. Ayokong makarinig ng kahit anong aberya. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zhao. Si Ye Tianming ay nasa mental hospital namin, kahit hindi siya baliw. May paraan ako para gawing baliw siya. Tunay na sakit sa pag-iisip na hindi siya makakalabas ng ospital ng buong buhay niya. Ikaw. Paano ka nagkaroon ng ganitong video? Siguro sa ngayon. Ang direktor ng ospital ay nasa daan na papunta sa pagkakaaresto. Sa puntong ito. Hindi ko na rin itatago sa inyo, ang gamot na pampawala ng alaala na itinurok ninyo sa akin ay hindi perpekto. 3 araw bago ang inaasahan, bumalik ang alaala ko, at 3 araw bago ang inaasahan, nagsimula akong mag-imbestiga ng palihim sa mental hospital. Ang dahilan kung bakit ako nagkubli ng maraming taon ay para lang mapanagot mo ako sa batas. Tama.
Pero kung ikukumpara sa iyong kasuklam-suklam na gawain, mas naniniwala ako sa katarungan ng batas, dahil hindi nito pinalalampas ang sinumang masamang tao, at hindi rin ito inaakusahan ang sinumang mabuting tao. 2 pulis. Magpapahayag ako ng reklamo. Si Zhao Yanting ay pinaghihinalaan, na nag-udyok sa iba na sadyang manakit. Ang pagiging totoo ng video na ito ay makakapagpatunay sa ebidensya laban kay Zhao Yanting. Zhao Yanting, pinaghihinalaan kita ngayon. Paghikayat sa iba na sadyang manakit, sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ginoo Ye, nakipag-usap na ako sa hukuman at sa pulisya. Siguradong patas at makatarungan ang hatol nila. Ngayon, nakamit mo na ang hustisya. Maghahanda ako ng salo-salo para sa iyo. Terra. Tianming. Tianming. Sandali lang. May kailangan ka pa ba, Tianming? Alam ko na ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Handa akong gamitin ang buong buhay ko para magbayad sa kasalanan ko. Pero ayoko kang mawala sa akin. Lu Yao. Pagkatapos ng pananakit, wala nang kapatawaran. Ang lahat ng ito ay si Zhao Yanting. Ang nagturo sa akin na gawin ito, hindi ko ito sinasadya. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Huwag na tayong mag-usap pa. Miss Lu. Malinaw na ang sinabi ni Mr. Ye, napakalinaw na. Sana huwag mo na siyang guluhin sa hinaharap. Mahal na mahal ako ni Tianming noon. Bakit? Lu Yao. Mahal kita. Kahit ano pa ang mangyari sa buhay na ito, hindi kita iiwan kailanman. May sakit ka. Aalagaan kita. Pagod ka na. Aalagaan kita. Kapag tumanda ka na, kapag hindi ka na makalakad, handa akong maging tungkod mo. Aalagaan kita habang buhay. Pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Babae, hanapin si Tres. Tres. Mas masakit pa ang buhay ko ngayon kaysa kay Tres. Sira ulo. Boss Lu. Masama ito. Anong nangyari? Tatanggap ko lang ng balita. Lahat ng aming mga kasosyo ay sabay-sabay na kinansela ang pakikipagtulungan. Dahil dito, ang pinakabago naming mga produktong binuo ay hindi na ibenta. Hindi na namin mababayaran ang utang sa bangko. Paano nangyari ito? Si Tianming. Siguradong dahil ito sa press conference ng Tianming. Mr. Lu, ibig niyo bang sabihin na bumalik na si Mr. Ye? Kung handa si Mr. Ye na tulungan tayo, siguradong matutulungan niya ang grupo na malampasan ng krisis. Oo nga, tiyak na tutulungan tayo ni Tianming na malampasan ng krisis na ito. Pupuntahan ko siya ngayon. Pasensya na, Miss Lu, pag-aari ito ng Black Gold Corporation. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok mo. Tumabi ka at papasukin mo ako. May mahalaga akong pakay kay Tianming. Papasukin mo ako. Tabi ka. Tianming. Anong pakay ni MS? Lu kay Mr. Ye, ito'y personal na usapan namin ni Tianming. Ano bang kinalaman mo rito? May kailangan ka ba sa akin, Tianming? Ang Lu Group ay nahaharap sa isang krisis. Sana matulungan mo ang Lu Group. Narinig ko na ang tungkol sa Lu Group. Gagawa ako ng paraan. Salamat, Tianming. Sa huli, ang Lu Group ay ako ang nagtatag. Hindi ko ito pababayaan. Kung wala ka ng ibang gagawin, aalis na ako.
Tianming, talaga bang hindi mo ako mapapatawad? Alam kong nagkamali ako. Sa loob ng 3 taon, hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Naalala mo pa ba ang pangako natin noon? Tianming, kung isang araw ay niloko kita, ano ang gagawin mo? Huwag kang magsalita ng ganyan, pero kung talagang mangyari iyon, aalis ako mag-isa, at hindi na kita mapapatawad. Hindi naman. Lu Yao. Hindi na tayo makakabalik. Miss Lu, Mr. Ye, ngayon ay protektado na siya ng aming Black Gold Consortium. Huwag mo na siyang guluhin. Pakiusap, huwag mo na siyang guluhin sa hinaharap. Ikaw ang nag-udyok kay Tianming, kaya hindi niya ako mapatawad. Inaamin kong gusto ko si Ginoong Ye, pero hindi ko gagamitin ang anumang masamang paraan. Lahat ng desisyon ni Ginoong Ye ay siya mismo ang gumawa. Binibining Lu, nangyari na ang lahat, hindi mo pa ba alam kung paano mo pinagtaksilan si Ginoong Ye? Kung ganun, hayaan mo akong magbigay ng paalala kay Binibining Lu. Noong mga panahong iyon, sa panlabas na anyo, ito ay para pasalamatan si Zhao Yanting sa pagliligtas ng buhay. Sa totoo lang, sa pilitan niyang binigyan ng amnesia drug si Ginoong Ye. Wala ba siyang kahit kaunting pansariling motibo? Hindi ba niya gustong palitan ang lalaki para makahanap ng bagong karanasan? Noong panahon na iyon, ginamit mo si Zhao Yanting na malapit ng mag-iniksyon ng anlelan para moral na pilitin si Ginoong Ye. Ikaw ang personal na Samira, sa pagmamahal ni Ginoong Ye sa'yo. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay resulta ng iyong mga ginawa. Kung talagang mahal mo si Ginoong Ye, pakiusap, lumayo ka sa kanya mula ngayon. Anong nangyari, Ginoong Ye? Tatanggap ko lang ng balita, si Binibining Lu ay dinala sa mental hospital. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam ang eksaktong dahilan. Tara, pumunta tayo sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Si Miss Lu ay kagabi, dinala sa aming ospital, kagabi. Nang makita namin si Miss Lu, ang kanyang pag-iisip ay seryosong hindi na normal, at nawalan siya ng lahat ng alaala. Nawala ang lahat ng alaala. Oo, karaniwan, kahit may sakit sa pag-iisip. Kahit papaano, may natitira pa ring alaala. Pero si MS. Lu, wala siyang kahit anong alaala. Ginoong Ye, ito ang aming natagpuan, kay Ginang Lu. Tianming. Kapag nabasa mo ang liham na ito, nawala na ang lahat ng alaala ko. Alam ko na ang lahat ng nangyayari ngayon ay resulta ng sarili kong mga desisyon. Ako ang nakasakit sa'yo. Pinagtaksilan kita, hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Tianming. Sensya ka na sa akin. Nakakalungkot lang na ngayon, wala na akong pagkakataong humingi ng tawad sa'yo ng personal. Ang Lu Group ay ikaw mismo ang nagtatag. Nakipag-ugnayan na ako sa abogado. Nagawa na ang kontrata para sa shares. Ngayon, ibabalik ko na sa iyo ang grupo. Tianming. Sa mga nakaraang araw, gabi-gabi kitang napapanaginipan. Natatakot akong hindi kita makalimutan. Ngayon, nag-iniksyon na rin ako ng gamot na pang-amnesia sa sarili ko. Nakalimutan ang lahat ng alaala. Para maranasan ang sakit na naramdaman mo noon. Alagaan mo siya. Ako ang bahala sa lahat ng gastos. Sige. Lahat ay natapos na. Panahon na para lisanin ang malungkot na lungsod na ito. Sa mga pasaherong papuntang Paris, pumunta sa Gate A2 para sa boarding. Itay, hindi ko hahayaang umalis si Ginoong Ye. One Air, kung gusto mo si Ginoong Ye.
Lakasan mo ang loob mo at habulin siya. Hindi nakakahiya ang maghanap ng pag-ibig. Tatay, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Wayner, nais ni tatay na maging masaya ka sa buong buhay mo. Tatay, mangyayari iyon. Ginoong Ye, pakiusap, sandali lang. Binibining Wen. Bakit ka nandito? Ano ito? Ginoong Ye, gusto kita. Matagal na kitang gusto. Noon ay natakot ako. Hindi ako naglakas loob na magtapat sa iyo, pero alam ko, kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, mawawala ito magpakailanman. Ginoong Ye, pwede mo ba akong pakasalan? Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Miss Wen, payo ka muna, pwede ba, Mr. Ye, hindi ako tatayo. Pakiusap, bigyan mo ako ng sagot, tanggihan mo ako. O pumayag ka. Tumayo ka muna. Ibibigay ko sa iyo ang sagot ko. Sa totoo lang. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Sa lahat ng taon na, tahimik kang nagsakripisyo para sa akin. Pero dati wala akong lakas ng loob. Wala akong magawa. Para harapin ang nakatagong pag-ibig sa puso ko. Pero ayoko nang magtago ngayon. Miss Wen. Pwede ba kitang pakasalan? Oo, pumapayag ako.